Kapag paidlip ka na, tapos bigla kang nagising pero hindi mo maigalaw ang buong katawan mo, sleep paralysis ang tawag dito ng mga siyentipiko. Nangyayari ito dahil nauna magising ang utak mo kaysa sa mga muscles mo. Habang papasok ka sa tulog, pumapasok ang katawan mo sa REM sleep, kung saan sinasadyang patayin ng utak ang galaw ng muscles para hindi ka gumalaw, tumakbo, o makipaglaban habang nananaginip ka. Sa phase na to, nagbabago ang tibok ng puso at nagiging mabagal at paulit-ulit ang paghinga mo. Pero kapag masyadong maagang nagising ang isip mo, nagpapanik ang sinaunang survival system ng utak mo. Gising ka na, pero paralisado ang katawan mo. Binabaha ka ng takot dahil iniisip ng utak mo na may panganib, pero wala kang magawa or maigalaw. Isa itong evolutionary leftover mula sa panahon ng ating mga ninuno, kung saan mahalaga ang muscle paralysis para hindi sila mahulog, makipaglaban o tumakbo habang nananaginip. Minsan lang talaga nagkakaglitch ang timing, kaya naiiwan kang nakatrap sa nakakatakot na gitna ng gising at tulog. Ang mga ninunong nakapag-adapt sa ganitong mekanismo ay mas ligtas matulog at naipasa ito sa susunod na henerasyon. Kaya ngayon, dala mo ang sistemang minsan ikinukulong ka sa sarili mong katawan, habang ang utak mo ay nakakakita ng anino, figura o bigat sa dibdib. Mas kakaiba pa, halos lahat ng tao ay makakaranas ng sleep paralysis kahit isang beses, pero kadalasan, binubura ng utak ang alaala nito sa loob ng ilang minuto. Kaya malamang naranasan mo na to nang hindi mo lang maalala. Ngayong gabi, habang natutulog ka, muli na namang i-coordinate ng utak mo ang REM sleep. At sana, sabay na gumising ang isip at katawan mo. Naranasan mo na ba to? Comment yes kung oo at follow para sa mas simple, science-based health tips.